Ano ba ang pagkakilala mo sa Panginoong Jesucristo? Ang pangalawang tanong ay ganito, kilala mo ba ang Panginoong Jesucristo? Ito ang pangatlong tanong, paano mo siya nakilala? Maraming sagot yan. May mga sumasagot na kasi yung magulang ko naniniwala eh. O kasi yan ang tinuro sa akin na relihiyon. O kasi yan ang tradisyon ng pamilya namin. Now, kung kilala mo ang Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng mga sagot na sinabi ko sa iyo, hindi mo siya kilala. Bakit? Sapagkat makikilala mo lang ang Panginoong Jesucristo sa isang paraan. Itong Bibliang ito. Ito ang nagpapakilala sa Panginoong Jesucristo. Matthew 16, verses 13 to 16. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Whom do men say that I, the Son of Man, am?" And they said, "Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah or one of the prophets." He said unto them, "But whom say ye that I am?" And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Shall we pray? Heavenly Father, thank you, Lord, that today we would be able to know who Jesus is. And I pray, Lord, that you would give me the wisdom, you give me the power and the boldness to introduce, O God, the Son of God, the Savior of the world, the Christ, the Messiah. Thank you, Father God, so much for everything that you've done. For this we pray in Jesus' name. Amen and amen. You may be seated, please. Today, I would like to introduce to you a personality that perhaps the most controversial figure throughout history. His name is Jesus. He is both celebrated and hated, both revered and ridiculed by people. Although a lot of people believe in him, there are some people who don't. A lot of people worship him. There are some people who ridicule him. A lot of people celebrate even his birth, but a good number of people do not actually care about him. To some, he is considered a hero. And anyone that died for the nation, for example, that died for a country like Jose Rizal or Andres Bonifacio, were considered hero. And to some, the Lord Jesus Christ was considered a hero, but he did not come to be a hero. Some others consider Christ to be a prophet. The Muslim religion believe in Christ, but they believe in Christ only as a prophet comparable to Muhammad. And of course, there is a religion that believes that Christ is only a man. He is not God. But the Bible is very clear that Jesus Christ is the second person of the Godhead. He is God the Son, or he is the Son of God. Okay, although in the book of Matthew, he is also called the Son of Man.
to let us know that one day the Lord Jesus Christ became a man. All right? Because only when you become a man that you can die on the cross. Jesus Christ became a man so He can die for you and for me. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa atin. At ang sino mang mananampalataya sa Kanya at siya'y kikilalanin na Diyos, kikilalanin na katagapagligtas ng Kanyang kaluluwa, ang sabi ng Bible, siya ay maliligtas. In the book of John chapter 4, we have the story of the Samaritan woman. At matapos niyang ma-encounter ang Panginoong Hesukristo doon sa Jacob's Well, at kanyang tinanggap ang Panginoon sa buhay niya, binalita niya sa iba. Na natagpuan niya at nakita niya ang Panginoon. So ano sabi ngayon ng mga taong kanyang pinagbalitaan? In verse number 42, and said unto the woman, now we believe not because of your saying, ang sabi, for we have heard Him ourselves and know that this is indeed the Christ. Indeed the Christ, the Savior of the world. Bakit Christ? Alright, sinasabi ko na nung pa that Christ, it's not the family name of Jesus. Kasi Jesus Christ, di ba? Akala natin, apelyido niya ang salitang Kristo. Hindi po. Oo. The word Christ means the anointed one. The word Christ means the Messiah. The word Christ means the sent one. Ito ay lalong nagiging magandang halimbawa sa mga Hudyo. Because during that time, the Lord Jesus Christ was ministering to the Jews. And the Jews have to understand that the Messiah already came. And that Messiah is the person of the Lord Jesus Christ. Nakalagay po sa Titus chapter 2 and verse number 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. The glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. So very clear dito, di ba? Na ang Panginoon natin ay nagpahayag. He appeared as what? As what? Number one, the great God. Di ba? Maliwanag yan sa Bible. The great God. Therefore, when you look at the Lord Jesus Christ, you should recognize Him to be what? To be God. Amen? To be God. You see? And then it says, and our Savior, Jesus Christ. Sa Panginoong Jesucristo ay naging tagapagligtas natin nung siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya maaaring maging tagapagligtas kung Diyos lamang siya. Ang tanging paraan upang si Kristo Jesus ay maging tagapagligtas mo at tagapagligtas ko ay kinakailangan niya mamatay sa krus para sa iyo. Mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin at para sa iyo. Para sa ating mga kasalanan. So here we find in the verses that we have read, the Lord Jesus Christ appeared before His apostles, and the Lord Jesus asked some questions. And what were those questions? In verse number 13, tinanong niya yung mga apostol, ano ba ang pagkakatingin sa akin ng iba? Di ba? Ang sabi niya, whom do men say that I am? Yun ang unang tanong niya eh. Ano ba ang pagkakatingin sa akin ng ibang tao? Ang sabi ng mga apostles, well, you know, some men say that you are John the Baptist.
O sapagkat noong panahong yan, namatay na si John the Baptist. Now, some men say that you are Elijah. Others would say that you are Jeremiah, or others would say that you are a prophet. You're a prophet. You are not the Savior. You are just a prophet. There's a big difference between a prophet and a Savior. All right. Now, then afterwards, the Lord Jesus Christ told the apostles, so what do you think of me? Whom say ye that I am? So ang sabi ng Panginoon sa mga apostol, so what do you think of me? All right? And of course, the apostles said, and Peter was the spokesman, and he said, Thou art the Christ. Ikaw ang Kristo. Ikaw ang sinugo ng Diyos. Di ba? Ikaw ang aming Messiah. Ang sabi niya, the Son of the living God. So, tanong ko rin yan sa inyo. Ano ba ang pagkakilala mo sa Panginoong Jesucristo? Yan ang unang tanong. Ang pangalawang tanong ay ganito, kilala mo ba ang Panginoong Jesucristo? Pangalawang tanong, di ba? Ito ang pangatlong tanong, paano mo siya nakilala? Maraming sagot yan. Tama? Yung tanong na paano mo siya nakilala, maraming sagot yan. May mga nasumasagot na kasi yung magulang ko naniniwala eh. Di ba? O kasi yan ang tinuro sa akin na relihiyon. O kasi yan ang tradisyon ng pamilya namin. Now, kung kilala mo ang Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng mga sagot na sinabi ko sa iyo, hindi mo siya kilala. Naunawaan nyo? Hindi mo siya kilala. Bakit? Sapagkat makikilala mo lang ang Panginoong Jesucristo sa isang paraan. Itong Bibliang ito. Ito ang nagpapakilala sa Panginoong Jesucristo. Hello? Naunawaan niyo ba? So, halimbawa, tinanong ka, paano mo nakilala ang Panginoon? Nakilala ko siya kasi naniniwala yung nanay ko sa kanya eh. Nakilala ko siya kasi alam mo, Katoliko ako eh. O Protestante ako eh. O Baptist ako eh. Nakilala ko siya kasi yan ang tradisyon namin nung araw pa eh. Nakilala ko siya kasi nagse-celebrate kami ng Christmas eh. Oo. Yan, mga bagay na yan, totoo yan, nangyayari sa Pilipino eh. Pero hindi yan ang paraan para makilala mo siya. Isa lang ang paraan, ang Biblia. Kapag hindi mo nakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng kapahayagan ng Biblia, hindi mo siya kilala. Naunawaan niyo ba yan? Naunawaan niyo ba ako? Ayan, hindi mo siya kilala. Kaya ngayong umagang ito, ipinapakilala ko sa inyo ang Panginoong Jesucristo hindi sa pamamagitan ng tradisyon o ng relihiyon o ng simbahan, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano po ang sabi ng salita ng ating Panginoon? Makikita niyo po ang sinabi doon sa Titus, di ba? Titus 2:13. Anong sabi doon? Salita ng Panginoon to looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. John the Beloved testified of the Lord Jesus Christ as was sent by the Father to be our Savior. All right? 1 John 4:14. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. And then, when John the Baptist saw Christ coming to him one day to be baptized by him, anong sabi niya? Sa John 1:29, ang sabi niya, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Napaka-halaga nun, di ba? Napaka-clear ang pagkakasabi ni John the Baptist. Tinuro niya ang Panginoong Jesucristo doon sa mga nakikinig sa Kanya. Behold, the Lamb of God.
ito ang kordero ng Diyos. Ang kordero ay isang hayop nung panahon ng mga Hudyo na iniaalay sa altar. Kaya ang tawag kordero, Lamb of God. Naunawaan niyo ba yun? Oo. Ang kausap ng Panginoon ay mga Hudyo. Alright? And He was explaining and declaring to the Jews, listen, ito na ang kordero ng Diyos. Hindi nyo na kinakailangan pa magsakripisyo ng anumang animals. Andiyan na siya eh. Oo. Ito ang kordero ng Diyos. Behold the Lamb of God na na nagtatanggal ng kasalanan ng mundo. Therefore, ito, sabihin ko sa inyo, sino ang Panginoong Jesucristo? Sinabi na sa inyo, di ba? Siya ang Messiah. Siya ang Kristo. Sino ang Panginoong Jesus? Siya ang kordero ng Diyos. Sino ang Panginoong Jesucristo? Siya ang nagtatanggal ng kasalanan ng mundo. Hindi ikaw. Hindi mo kayang tanggalin ang kasalanan mo. Oh, hello. Tama ba ako? Hindi kayang tanggalin ng relihiyon ang kasalanan mo. Hindi kayang tanggalin ng pare na nasa confessional booth ang kasalanan mo. Wala akong pakialam kung manalangin ka pa na 1,000,000 Hail Mary at 100,000 Our Father. Hindi matatanggal ang kasalanan mo. Paano matatanggal? Si Jesus lamang ang makapagtatanggal niyan. Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw ay magkaroon ng katuwiran ng Diyos. Namatay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw ay patawanin ng lahat ng iyong mga kasalanan. Only God can forgive. Am I right? You cannot forgive. You cannot let the priest forgive you. You cannot let anyone forgive you because the Bible says only God can forgive. But the Father can only forgive you through His Son. At sino po ang anak niya? The Lord Jesus Christ. Now, ang Panginoon mismo ang nagsalita. In the book of Revelation, chapter 1, verse 8, the Lord Jesus Christ said this Himself. Ano ang sabi niya? I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, what? The Almighty. Yung wikang Tagalog, ano ba yung Alpha and Omega? Ang Alpha, ang unang alphabet ng Greek language. Correct? Ang Omega, ang last alphabet ng Greek language. So, ang sinabi ng Panginoon, I am Alpha and Omega, ibig sabihin, I am the beginning and the ending. Oo. So, hindi lamang ang Panginoon ay nabuhay sa mundong ito at yun ang kanyang existence. Before He came to become a man, He already existed. Oo. Bakit? Siya ang Diyos eh. Di ba? Siya ang Diyos. Diyos anak siya eh. So therefore, bago pa na itatag ang mundo, nandun na ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi niya, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending. Which is, in the present, which was in the past, and which is to come in the future. Ano? Almighty. Sa past, siya ang Almighty. Sa present, siya ang Almighty. Sa future, siya ang Almighty. Kaya nga, pag tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, you are secure. You are 100% secure. You can be confident. Why? Because the Lord Jesus Christ, the Bible said in the book of Hebrews, can save us to the uttermost. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. Can save us to the uttermost. So Peter here gave the absolute answer to that question. Ang sabi sa John chapter 6, verses 67 to 69. Then said Jesus unto the 12, will you also go away? Kasi merong mga 70 other disciples na sumama sa ating Panginoon. After a while, they went away. Why? Because they were not able to take the sufferings. They were not able to take the trials of life.
So they left Jesus. Oh. When those 70 disciples left Jesus, He appeared before the 12. And He asked, okay, ang sabi niya, will you also go away? Will you also leave me? Anong sabi ni Simon Peter? Lord, to whom shall we go? Saan kami pupunta? You have the words of eternal life. You have the words of eternal life. And we believe and are sure. We believe and are sure. So hindi lang yung ikaw ay nag-aalangan, di ba? Hindi lang yung ikaw nagda-doubt. We believe, naniniwala kami, nagtitiwala kami, at kami ay sigurado. Siguradong ano? Na ikaw si Kristo. Ikaw ang sinugo ng Panginoon para sa amin. And you are the Son of the living God. Now you take note how Simon Peter asked. How Simon Peter said, Lord, to whom shall we go? Kanino kami pupunta? Nasa inyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Apostle Paul said in Romans chapter 6 and verse number 23, anong sabi niya? The wages of sin is what? Is death. Why will you die? Because you're a sinner. Not because you got sick. Di ba? Not because you will die. But the punishment of sin is death. Okay? Yan ang sabi ng Bible eh. But, ang sabi niya, ito but the gift of God is what? Is eternal life through whom? Through Jesus Christ, our Lord. The gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Kaya yung sabi ni Peter, di ba? Ang sabi ni Peter, Lord, to whom shall we go? To whom shall we go? You have the words of eternal life. So ang tanong ko sa inyo ganito, kailangan mong magkaroon ng buhay na walang hanggan? Nais mong makasiguro na ikaw ay patungo sa langit? Nais mong makatiyak na ikaw ay pinatawad na lahat ng kasalanan mo? Nais mong matiyak na ikaw ay na kay Kristo? Anong sabi ng Panginoon? You have the words of eternal life. Hindi ang relihiyon, hindi ang tradisyon, hindi ang pinapaniwalaan mo, kundi kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Naunawaan niyo ba? Ito ang tanong. Ang huling tanong ko ganito. Iyong sinasabi na Kristiyano ka, bata ka man, high school ka, mga high school ba kayo? High school kayo? Ayan. Alright. Ngayon. High school ka man, college ka, adult ka, ito ang tanong. May relihiyon ka, di ba? Meron kayong relihiyon, correct? Nagisimba kayo, di ba? Nagpe-pray kayo, tama? Ito ang tanong. Saan pupunta ang kaluluwa mo pag namatay ka? Nakakatiyak ka ba? Saan pupunta ang kaluluwa mo kapag namatay ka? Alam ko ang sagot mo eh. Anong sagot mo? Hindi ko alam. Tama, mali? Tama ba ako, mali? Hindi ko alam. Kaya kayo inimbitahan dito, inimbitahan kayo rito para hindi matulog. Pero inimbitahan ka dito, hindi ho para makilala ako. Hindi. Sino nakatara sa 6th District? Taga 6th District. Taga rito kayo, 6th District. Taas sa kamay. Ayan, taga 6th. Kilala niyo ako, di ba? Kilala niyo ako ang congressman niyo. Pero hindi ka nandito para makilanin mo ko. Hindi. Walang kwenta yun eh. Kahit na makilala mo ako, walang mangyayari sa buhay mo. Kung makilala mo ako, ang may itutulong ko lang sa'yo, pag namatay ka, bibigyan kita ng burol. Libre. Yun ang may tutulong ko. Kilalanan mo ako? Kilalanan ko si Congressman Abante sapagkat pag ako namatay, bibigyan ako ng kabaong yan. Totoo yun.
Gusto mo, buhay ka pa, bigyan na kitang kabaho ngayon eh. Pero ang Panginoon, pag namatay ka, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Na tanong, yung ba gusto mo? Eh, sino nga ayaw niyan? Ang tanga mo na kung ayaw ka, di ba? Tama ba ako? Ang tanga mo na kung ayaw ka. Gusto mo yan, di ba? Pero, pag nakakapit ka sa relihiyon mo, hindi, nakakapit ako dito, hindi. Yung relihiyon mo, mabuhay yan eh. Pag bumagyo, baksak ka niyan eh. Di ba? Mga may tsunami, kahit nakakapit ka sa relihiyon mo, walang kwenta yun eh. Ang pinakamaganda ay ikaw ay nasa kamay ng Panginoong Hesukristo. Kapag nasa kamay ka ng Panginoong Hesukristo, nakakatiyak ka na meron kang buhay na walang hanggan. Hindi ko sinasabi na hawakan mo yung kamay niya kasi pag hinawakan mo ang kamay niya, walang laglag ka din eh. Di ba? Pero siyang umahawak sa iyo eh. Am I right? At kapag hinawakan ka niya, kahit kailanman, hindi ka na maaaring malaglag pa. Naunawaan niyo ba ako? Ayan. So, yan ang gusto kong itanong sa inyo. Kayo lamang ang makakasagot niyan. Alright? At kung kailangan mo makilala ang Panginoon sa puso mo, ito ang pagkakataon. Oo. Hindi ko sabihin sa iyo, para makilala mo siya, maging member ka ng Baptist. Hindi ho. Walang kwenta yun. Kahit maging member ka dito eh. Meron akong mga membro dito. Pupunta na yung impyerno eh. Sino sa inyo pupunta na yung impyerno? Member dito. Ayaw magtaas ng kamay, di ba? Pero meron yan. Meron yan. Bakit? Hindi ang simbahan ang nakakapagligtas. Hindi ang simbahan ang ibigay ng buhay na walang hanggan. Naunawaan niyo ba ako? Pwede kang mag-attend dito eh. Kahit walang service, araw-araw andito ka, walang kwenta rin eh. Hindi ba? Oo. Panginoong Hesukristo, hindi kita iniimbitahan maging member dito. Hindi kita iniimbitahan para magkaroon ka ng relihiyon. Iniimbitahan kita para makilala mo ang Panginoon sa buhay mo. Ayos ba? Okay ba yon? See? Yun ang ibig sabihin nung mensahe ng salita ng Diyos. Kaya nga, sabi ko sa inyo yung unang tanong ko, di ba? Oh, kilala mo si Jesus? Opo. Paano mo siya nakilala? Sa Bible ba? Hindi ho. Eh, ngayon lang ako nakakita ng Bible eh. Tama, mali. Oh. Sa school ba? Anong isulat pinag-aaralan mo? Nakilala mo ba ang Panginoon sa paaralan? Hindi. Nakilala mo ba ang Panginoon nung umiinom ka ng alak? Ha? Nakilala mo ba ang Panginoon nung nagdadrugs ka? Nakilala mo ba ang Panginoon nung nagsusugal ka? Nakilala mo ba ang Panginoon sa nightclub? Nakilala mo ba ang Panginoon sa anong paraan? Hindi. Makikilala mo lang ang Panginoon sa salita ng Diyos. Ito. Kaya dito po, sa igisiyang ito, kaya inimbitahan ka dito, para ano? Para maipaghayag sa iyo Biblia at para makilala mo siya. Alright? At ang sabi ng Biblia, pag nakilala mo siya, hindi na siya aalis sa buhay mo. Sa habang buhay na panahon. O ang tanong, yung ba gusto nyo? O siyempre, di ba? Oo. Pero sabihin ko ulit sa inyo, kapag ang katuwiran mo, may relihiyon ako eh. Tanong, ano ba na itulong ng relihiyon mo sa'yo? Meron ba? Nagbigay ba ng katiyakan sa iyo ng kaligtasan? Nakakatiyak ka ba na pinatawad ka na lahat ng kasalanan mo? Meron ako ditong kausap nung araw. May naglalakad yan. Mayaman yan. Multimillionaire yan eh. Oh, lalakad yan. Tuwing alas 5 ng umaga, gising na ako. Naglalakad na punta sa simbahan yan. Ano sabi ko sa kanya? Ma'am, saan ang punta mo? Punta ako sa simbahan eh. Anong gagawin mo sa simbahan? Mananalangin ako eh. Sabi ko, very good. Tanong, sa panalangin mo, naniniwala ka ba pinapakinggan ka? Sabi niya sana,
So, ibig sabihin, nanalangin siya, pero hindi nakakasigurong pinapakinggan siya. Correct? Oo. Eh, anong kwenta nung magpipray ka sa Diyos mo na hindi mo alam kung pinapakinggan ka? Eh, di walang kwenta. Correct. Pero may relihiyong ka. Tama? O, tinanong ko na naman siya, kayo ba sa panalangin nyo, humingi kayo ng tawad sa Panginoon? Opo. O, nakakatiyak ba kayo na pinapatawad kayo? Hindi nga eh. O, ipapakita ko sa inyo kung paano kayo makakatiyak na pinapatawad ka. Dito, salita ng Panginoon. Dito ka magkakaroon ng katiyakan. Pero alam nyo, ang pagtanggap kay Kristo, hindi ipinipilit yan kahit kanino. Naunawaan niyo ba? Decision mo yan eh. Hindi ko pwedeng ipilit sa iyo yan. Hindi ko pwedeng isaksak sa iyo yan. For example, like inimbitahan kitang kumain. Teka, kumain ka. Ayaw mo. Ayaw ko. Anong gagawin ko sa pagkain? Sasak ko sa bibig mo? Hindi. Choice mo yun eh. Di ba? Ngayon, pag kumain ka, malalasahan mo yung sarap ng pagkain. Tama? Mabubusog ka. Hindi ka kumain, gutom ka pa rin. Nasa iyo yan. Ganon. Okay. Si Kristo Jesus, ino-offer ko sa inyo. Kilala mo na siya. Pag tinanggap mo siya, at umalis ka sa pinapaniwalaan mo, yan ang ibig sabihin ng repentance eh. Change of mind. Oo. Ikaw ay nagbago. Umalis ka sa pinapaniwalaan mo. Gusto mo na tanggapin ng Panginoon sa buhay mo. Alright? Hindi ko pwedeng ipilit sa iyo yan. Oo. Kinakailangan mag-decide ka na gusto mo talagang tanggapin ng Panginoon sa buhay mo. Naunawaan niyo ba ako? Ayan. So itong gagawin natin. Hindi ho tayo mag-i-invitation dito. Ang gagawin ko, ang bawat member namin dito, kakausapin kayo dyan. Kung marami kang kasama bisita, ikaw na nagsama ng mga bisita, you tell other members to talk to them. Kung wala kang dalang bisita, kausapin mo yung sarili mo. Alright? Yun ang gagawin natin. Ngayon, kung save na yung bisita mo, anong sayo sa kanya? Yung assurance of salvation. Yung baptism, binigyan kayo ng blue card, di ba? Ano nakalagay sa blue card? Yung assurance of salvation. Yung baptism. Kaya kung halimbawa, naligtas ka na, tinanggap mo na ang Panginoon sa puso mo, ano nga sabihin mo sa Kanya? Yung assurance of salvation. Yung baptism. Alright? Halimbawa, bago ka, ngayon ka lang nakarating, ngayon mo lang narinig itong mensaheng ito, gusto mong tanggapin ng Panginoon sa buhay mo. Hayaan ko ang mga member natin na kausapin ka dyan. Hindi na kita iimbitahan dito. Kung ayaw mo, sabihin mo lang, ayaw ko. Bakit? Ba't mo pinipilit? Ayaw ko eh. Pag pinilit ka ng member ko, sabihin mo sa akin, sasakalin ko yan. Naunawaan niyo ba ako? Kasi hindi ka pwedeng pilitin eh. Di ba? Naunawaan niyo ba yung sinabi ko? Di ba? Tinagalog ko na eh. Di ba? Hindi lang tinagalog. Yan ang Holy Spirit. Ang Espiritu ng Panginoon nagbibigay ng pagkaunawa sa iyo. Ang Espiritu ng Panginoon hindi lamang nagbibigay ng pagkaunawa sa iyo, kundi ikaw ay kino-convict. Ano yung convict sa Tagalog? Ano ba yung Tagalog? Convict? Hindi lang kinakausap. Ano yung convict sa Tagalog? Well, if you are guilty of a crime and you're convicted sa korte, hindi ba? Talagang nire-recognize mo, makasalanan ako eh. Yun ang convict eh. Ang Espiritu ng Panginoon, ang siya nagsasabi sa iyo, makasalanan ka. Yung ba, tanggap mo, hindi? Nahatulan ka na. Ang Espiritu ng Panginoon nagsasabi sa iyo na ikaw ay mapapahamak ka, hindi ako. Alright? Ngayon, kung tunay yan, ito na ang pagkakataon. Kung ayaw mo, fine with me. Kung ayaw mong tanggapin ng Panginoon, okay lang sa akin. Pumunta ka sa impyerno kung gusto mo. Tama ba ako? Ito,
Very frank to eh, di ba? Oh, straight to the point to eh. Ba't pa ako magpapaligoy-ligoy sa inyo? Straight to the point ito. Hindi ko ito pakiusap sa inyo. Ito'y sinasabi ko, totoo ito. Ayaw mong tanggapin? Fine. Fine. Alright? Gusto mong tanggapin? Praise the Lord. Di ba? Makikilala mo siya. Ako rin, nung bata pa ako, nakilala ko ang Panginoon sa puso ko eh. Hindi ko naintindihan lahat, pero nakilala ko siya eh. Naligtas ako. Tulad din naman ang gagawin mo ngayon. Ha? Ganon din. O siguro, kayong mga members natin, baka hindi ka nakakatiyak sa ibang member natin. Kausapin mo, baka hindi ligtas yan. Baka maligtas. Di ba? O, yung mga anak ko, inaaraw-araw ko nung araw yan eh. Talaga bang save ka? Hindi ko nakikita ang ebidensya eh. Kayo mga bata rito, ng mga member dito, ano ebidensya na save ka? May ebidensya ba? Nakikita ba sa'yo? Naligtas ka? Yun lang ibig sabihin yan. Kasi, look this is not something that you should take as a rebuke. It is something you should take as a concern. Concern ko yun eh. Di ba? I mean, gusto ko, lahat ng mga member ko pumunta ng langit eh. Nakakalungkot. Kung member ka ng MBB, papunta ka ng impyerno, di ba? Oh. So, yun ang ibig kong sabihin yan. Alright. O, kaya ngayon, kayo nasa choir, meron bang, baka yung, tanungin mo yung katabi mo kung safe siya. Tanungin mo. Baka kumakanta lang yan, pero hindi naman safe talaga yan. O, kung talagang tinanggap niya ang Panginoon, o yan. O, safe ba? Safe ba? O yan. O sige, tumayo na kayo dyan, pumunta kayo dito, pumili kayo ng kakausapin nyo. At kayo mga dyan, mga members, may mga bisita kayo, tumayo na kayo, kausapin nyo personally, you can go anywhere you want to. Pwede kang lumapit dito sa harapan. Sa harapan. Kung masiligip dyan, pwede kang pumunta kahit saan. O, hayaan kung pupunta ka sa itaas. Kung gusto mo yan, empty room sa balcony. Alright? Sige, members, come on, do it. Marami dyan mga bisita, pwede mong kausapin. Okay? Do it now. Go ahead. Sige.